Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natatakot na si Dado na malaman ni Divina na si Princess ay si baby girl. Ilalayo na niya si Princess. Abangan natin sa prinsesa ng City Jail. Inatras na rin ni Dado ang kaso na isasampa nila laban kay Libby sa kondisyon na lilinisin ni Libby ang pangalan ni Princess at lalayo na sila sa buhay ni Princess. Dahil lang naman sa pagiging malapit ni Princess kay Charlene, kaya nagagalit si Libby kay Princess. Pumayag ang pamilya Cristobal sa kondisyon ni Dado para lang hindi na makulong si Libby. Nagawan ito ng paraan ni Charlene. Sa pag-uwi ni na Charlene sa bahay, hindi niya inaasahan na dadatnan niya rito si Divina. Nag-init na naman ang ulo ni Charlene kay Divina dahil sa kapal na mukha nito na magpunta pa sa bahay nila. Kahit na inimbitahan pa siya ni Sonia, dapat ay tinanggihan niya na si Sonia. Kung talagang matino pa ang pag-iisip ni Divina at wala siyang balak na sirain ang pamilya nila. Pero hindi niya yon tinanggihan. Mapilit pa rin si Divina sa pamimilit ng sarili niya sa buhay ni na Raymond. Nagalit na rin si Raymond sa nanay niya. Sinusuyo ni Raymond si Charlene. Pero hindi na matiis ni Charlene na nasa bahay nila si Divina. Kaya umalis muna siya. Ayaw nang makipag-usap pa ni Charlene kay Raymond. Ayusin na muna ni Raymond ang sarili niya bago kausapin si Charlene. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Divina sa nalaman niya. Naiisip niya tungkol sa iniwan niyang sanggol sa kulungan noon. Ang lakas ng kutob niya na si Dado ang nangangalaga kay baby girl. Dahil sa huling balita niya sa sanggol na iniwan niya, nagtaas ng kilay si Divina. Kung mapapatunayan niyang si Princess nga ang sanggol na iniwan niya, na anak ni Charlene, mas mapapadali sa kanya na pahirapan niya sina Charlene at Princess. Madali na lang sa kanya na paglaruan ang mga buhay nila. Sumunod na araw ay nagtungo si Divina sa bahay ni Dado. Nakita ni Divina si Dado sa labas ng gate nito. Nagulat si Dado na makita si Divina dito. Agad na tinanong ni Divina si Dado tungkol sa anak nito na si Princess. Dininay naman ni Dado na anak niya si Princess. Baka nagkakamali lang si Divina. Pinaalala ni Divina kay Dado ang mga nangyari sa presinto nung nagkita-kita sila doon. Dinig na dinig ni Divina na sinabi ni Dado na siya ang tatay ni Princess. Ayaw nang kausapin ni Dado si Divina. Papasok na sana siya sa gate pero pinigilan siya ni Divina. Tinulak ni Divina ang gate na pasara na para lang makakuha ng sagot mula kay Dado. Pinipilit ni Divina na hindi siya namamalikmata at alam niya ang narinig niyang si Dado ang tatay ni Princess. Naiirita na si Dado kay Divina. Ano pa ba naman ang ginagawa ni Divina dito? Malinaw na ang usapan nila ni Dado at ng pamilya Cristobal. May kaugnayan si Divina sa pamilya Cristobal. May usapan na sina Dado na sino man sa kanila ay iiwasan na si Princess. Alam na naman ni Divina ang ibig niyang sabihin. Pero pinilit pa rin ni Divina si Dado. Baka talagang may dahilan kung bakit nagkita sila ulit. Lalo na at alam ni Divina na si Dado ang kilala niyang pinag-iwanan kay baby girl. Nasaan ang anak ni Divina ang tanong ni Divina. Nasaan si baby girl? Kinakabahan si Dado. Alam niya ang ibig sabihin ni Divina. Naging malakas si Dado. Tinulak na niya ang gate at pinilit na saraduhan para hindi na makapasok pa si Divina. Naiwan mag-isa si Divina sa labas ng gate. Pumasok na ng bahay si Dado. Sa sobrang sama naman ng loob ni Charlene, nakipagkita siya sa kapatid para maglabas ng sama ng loob kina Raymond at Divina. Napakakapal naman ng mukha ni Divina para makipagkita pa sa kanila. Samantalang alam naman ito na siya ang dahilan ng pagkakaaway nilang mag-asawa. Malakas naman ang hinala ni Mimi na kagagawan lang lahat ito ni Divina para tuluyang magkasira sina Charlene at Raymond. Ganun rin naman ang pagkakaalam ni Charlene. Alam niyang tinutukso ni Divina si Raymond pero para kay Charlene.
Kahit anong klase ng pang-aakit pa ang gawin ni Divina kay Raymond, hindi dapat yun papansinin ni Raymond. At kung talagang mahal ni Raymond si Charlene, hindi niya magagawang lokohin si Charlene. Samantala, grabe ang pag-aalala ni Dado kay Princess dahil nagkakaroon na ng ideya si Divina tungkol sa sanggol na iniwan nito sa kulungan. Gusto na niyang ilayo si Princess sa lahat ng may kaugnayan kay Divina at sa pamilya Cristobal, lalo na at naghahanap na si Divina. Hinahanap ni Divina ang anak niya kunwari kay Dado. Kinausap ni Dado si Princess ng mahinahon tungkol sa nanay nito. Tahimik lang si Princess, pero payag naman siya sa mga sasabihin ng tatay niya dahil maunawain naman si Princess. Nagsimula na nga magtanong si Dado na kung sakali bang magpakita ang tunay na nanay ni Princess ay sasama ba siya rito? Ang sagot naman ni Princess dito, kung mabibigyan siya ng tsansa na makasama ang nanay niya, ay sasama siya. Simula kasi ng bata siya ay hindi pa niya nakikita ang nanay at nakakasama. Gusto niyang mabigyan ang nanay niya ng oras para makabawi sa kanya. Natahimik si Dado. Sa isip niya, posible pala na iwanan siya ni Princess. Biglang nagsalita ulit si Princess kung bakit natanong ni Dado ang ganon. Bakit may balita na ba si Dado tungkol sa kinaroroonan ng nanay niya? Sabi naman ni Dado, wala lang. Bigla niya lang naisip na tanungin. Sa pag-iisa ni Dado, natatakot siya na baka mawala sa kanya ng tuluyan si Princess. Kapag makilala ni Princess ang nanay nito, ay iiwan na lang siya. Baka hindi niya kakayanin. Gusto niyang ilayo si Princess. Isang araw, dumaalaw si Xavier sa bahay ni Princess. Napag-usapan nila ang tungkol sa pag-aaral nila sa pasukan. Nakita kasi ni Princess ang envelope ni Xavier. Gusto rin mag-aral ni Princess. Nag-alok si Xavier kay Princess na sasamahan niya ang dalaga kung gusto nito dahil pwede nang mag-enroll sa gusto nilang eskwelahan. Habang masaya silang nag-uusap ay sumingit si Dado sa usapan nila. Sinabi niya na hindi mag-e-enroll si Princess. Alis na sila sa lugar na ito. Lilipat sila sa probinsya at doon na magpapatuloy sa pag-aaral si Princess. Nagtaka naman si Princess. Ayaw niyang mapalayo sa mga kaibigan. Pero dahil strikto si Dado, tahimik lang si Princess sa desisyon ng ama. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Prinsesa ng City Jail. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.